dami. Anong sa tingin niyo? Ah, Hindi rin siguro accurate sa doing special treatment kasi nga naman yung pagbibigay ng permit, karapatan pagtao yan, freedom of assembly. Yes, sir. Opo. Tama lang na ngayon bilitan, pero dinimit nila dun sa side street, diba? Hindi na sa. So, maganda na dumaan sila sa proseso. Huwag naman natin ipagkait sa kanila yung karapatan yan. Pero yung nangyari kahapon, illegal po. In the sense na dinabag nila yung ordinansya ng Quezon City, dinabag din po nila yung batas tungkol sa peaceful assembly. Meron po tayong batas, 1985 pa yan, the EDSA Revolution po yan, kung saan nagsasaad yung mga requirements para maayos yung pag-exercise ng freedom of assembly. Hindi mo nila ginawa. Kaya may mananagot dito. Ang problema lang, siguro naisip ng abogado nila ito Kahapon, pagtanungin mo sila, wala, kami lang dito, magkakape. Walang kinikilalang leader. Paano walang mananagot siguro? Pero, halimbawa, yung mga nagmaneho dun sa mga truck, bukas na pinalagba, yung mga nakatid sa mga talagang dapat po naman kasi. Kasi labas na po yan dito sa freedom of assembly. So we will defend the right to peaceably assemble, seek protest of government. Pero ang dapat po rin naman i-exercise that within the bounds of law at sumunod naman sila kagaya ng sino man na kumuha ng permit kung pinakita. Well, sabi niyo nga, sir, sa umpisa, hindi alam kung sino ang leader, but bago magtanghali ay nagsalita ang pamunuan po ng kapatiran at nagbasa ng isang press statement na talagang sanction nila yung pagkilos na yon. So, sila ba pwede i-consider na sila yung leader? Opo, sila maaaring managot. Tama kayo, yung paglabas ng press statement, 48 at number ng those are implied in ebidensya ng tutulong sila nga ang sana naman mamalit sila. Hindi ba maganda yung attitude na dahil siya kami, kahit sila, Katoliko. Opo, lahat. Right to all. Dahil mga religion kayo, except na kayo sa batas ng Article 50. At hindi ko dapat na kayo ng sumunod. With that, attorney, isang napakalinaw na mga paliwanag naman ang aming napakinggan po sa inyo. Maraming salamat po ulit sa pagkakataon na kayo po'y nag-conduct sa ating programa sa DZM. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Mga kaibigan, si Attorney Doming Cayoso po, isang constitutional expert, ang dating presidente po ito ng Integrated Bar of the Philippines. Huwag magagalit yung mga nakikinig, nanonood sa akin, ha? Real talk lamang po tayo. Kasi ang ipinaglalaban natin ay pagpapanagot. Pero ang... anyway, ito na muna. Kahapon, nasa hearing ito ng Committee on Labor sa Kamara. Kasama ang iba't ibang organisasyon na tutulak ng panukala para po sa dagdag sweldo. Meron namang 85 pesos At historic, ang sabi po ni Secretary Tol Tolentino. Congressman Eli San Fernando, Kamanggagawa, Representative. Magandang umaga, Kong Eli. Good morning po, Boss Ed, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Historic ang umaga natin yan dahil kausap kita. Dami pong historic na nangyari, Boss Ed. 85 pesos, pinakamalaki so far. Yes, I agree. Pinakamalaki so far na naalala ko na in-approve po ng wage board, at least dito po sa National Capital Region, but in two tranches. Dalawang hulog, 60 pesos at 25 pesos sa susunod na taon. Kayo po, bilang nagsusulong talaga ng national wage uniform na national wage, anong nadama nyo?
inihayag ito kahapon ni Secretary Tol Tolentino. Kaibigan mo na yan eh. Close na kayo eh. Naimbita na ako, Boss Ed eh. First time yun na nakapag-imbitaan dole. Well, historic Anyway. din yun. Historic din yun. Historic, Oo, kaya nga po historic daming yun. historic na nangyayari, Boss Ed. Mhm.